Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa sa pagdiriwang ng liturhiya ngayong Sabado ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trompeta, iparang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo, mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pintuan at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim.
Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoong kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway ko'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay. Siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Tatayo na po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki at lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito. At ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig, sa Diyos masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Isang linggo na naman po ang lumipas o ang dumaan at mahalaga po na sa bawat paglipas ng araw ay atin pong matutunan at nawa natututo tayo sa atin pong pakikinig sa mga mensahe na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay ating gabay at ang salita ng Diyos ay ang buhay ng bawat isa. Atin po muling balikan at kung ano ang mainam na mapagtuunan natin ng pansin sa dami ng sinabi sa atin ni Kristo. Ano nga ba yung kailangan natin, kumbaga mas tumatak dapat sa atin para kung sakasakali, lagi tayong mayroong pinaghuhugutan sa mga panahon na tayo po ay panghihinaan o kaya naman confused o nalilito na tayo, lagi tayong babalik dapat sa salita ni Jesus. Nung Lunes, ipinaalala sa atin ng si Kristo ay magpakain ng higit 5,000 at yung mga alagad nila ay mas madali sa kanila yung i-dispose na o paalisin na yung mga tao para sila nang bahala. Pero para kay Kristo, kayo ang dapat na magpakain sa kanila. Kayo ang magbibigay ng pagkain sa kanila. At kinuha ang ilang pirasong tinapay at isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Mayroon naman, kung tutusin, mayroon naman tayo. Kaya lang ang tingin natin lagi, konti, kulang, hindi sapat. Kaya imbis na magpasalamat, nauuwi lang tayo sa pagrereklamo o angal sa Diyos. Pero kay Kristo, ang ginawa niya, anuman yung mayroon, karampot man yan, maliit man yan, ipagpasalamat sa Diyos at bahala na ang Diyos. Doon kaya nga sa ilang pirasong tinapay, nakapagpakain ng higit 5,000 katao. So yung pagpapasalamat na nagtataglay din. Hindi lang pagpapasalamat, kundi sa kanyang pagtingala sa Diyos na para bang sinasabing, Lord, ikaw nang bahala dito. And then, pinamigay. Hindi na problema, sumobra pa. Nung Martes, ang sabi naman sa atin ng si Kristo ay lumapit sa kanilang mga alagad habang sila po ay natataranta. Nung sila ay pakiramdam nila, lulubog sila dahil hinahampas ng malakas na alon yung kanilang sinasakyang bangka at sumunod si Kristo. Sinabi ni Kristo yung salita na nagbibigay ng assurance. At kailangan natin yan. Yung assurance na sinabi ni Kristo, huwag kayong matakot, si Jesus ito. So, habang nagkakaproblema, parating si Kristo. So, huwag tayong matakot. Naririyan si Kristo. At kinumpirma pa yan nung Miyerkules sa pagdiriwang natin ng pagbabagong anyo ni Kristo o Transfiguration, na kumpirma kung bakit ganito kamakapangyarihan pag nagsasalita si Kristo. Narinig natin sa tinig na ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Yung pagkilala kay Kristo, kung sino siya at kung ano ang kanyang gagawin at gusto pang gawin para sa atin. Nung Miyerkules, nung Huwebes, sa pagkilala natin kay Kristo, katulad ni Pedro, nagkaroon siya o pinagkalooban siya ng kapangyarihan nang ibigay sa kanya ang susi. Ang sabi ng Panginoon, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa
ay ipahintulot sa langit. So yung kapangyarihan ni Kristo ay ibinahagi kay Pedro, ibinahagi sa simbahan. Kaya minsan, kapag minamaliit natin ang simbahan, o kaya kinukutya natin kapag nagsasalita ang simbahan sa pangunguna ng ating pong leader, ating Santo Papa, tandaan natin ito. Ano man, kung pinagkalooban ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo ang simbahan. Kaya pag nagdi-declare, kapag sinabi dahil di natin kinikilala ang Diyos o anumang pananampalataya natin, kapag tayo in-excommunicate, wala tayo. May mga bahagi ng pananampalataya natin na dapat nating pakinggan. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin, tandaan natin mabuti. Darating ang panahon nagagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So, maganda po na mapagnilayan natin paano ba tayo naging makasarili, paano ba tayo naging mapagbigay sa ating kapwa, paano ba natin pinasa ang ating mga krus, paano ba tayo naging masunurin kay Kristo. So, darating daw, tama naman, darating ang panahon, ano ang ginawa natin, ano ang mga hindi natin ginawa. At ngayon, muli sa pagpapaalala sa atin Kristo, kung paanong sinabi niya sa kanyang mga alagad na walang bagay na hindi ninyo mapangyayari kung tayo po ay may pananalig. Dahil sabi nga dito, hindi nila mapalayas, hindi nila mapagaling yung lalaking pinahihirapan ng demonyo. Ang tanging sinasabi sa atin, yung pinakamahalaga din na dapat tinataglay natin at nadidevelop dapat sa atin. Kaya nga, sa araw-araw natin pagdalo sa misa, nawa nakakatulong at natutulungan tayong mapalalim ang ating pananalig. Dahil sa isang taong may pananalig, walang imposible. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Amen? Sa pananalangin, lumapit tayo sa Diyos Ama na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa lahat ng sangnilikha. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan at ang kanyang sambayanan naway mapatatag sa pananampalataya at gawing sandigan ang Panginoon sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga puso ng mga lider ng mga bansa naway huwag maging bato at huwag maimpluwensyahan ng kasamaan ng pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong naging manhid na sa pagkakasala, naway magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may dinadalang mabigat na pasanin sa buhay dahil sa kanilang karamdaman, naway maunawaan ang kahulugan ng kanilang mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway ligtas na maihatid sa tahanan ng Diyos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambak nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambak nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Masdan mo ang ningas ng pag-asa at ang awit namin pakinggan na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan. Bawat lahi, wika at bayan, ang salita mo ang siyang ilawan. Landas namin kung kami naliligaw sa iyong anak, ang daay natatanaw. Masdan mo ang ningas ng pag-asa at ang awit namin pakinggan na tunay nating makakamtan ang buhay